Mga lords, nakita nyo ba yan mga lords, yung gumagapang na parang talangka? Parang talangka. Yan ang tinatawag na dito mga lords na harvester. Yung mga lords, mula doon sa nagbabrownes hanggang dito, yun ang haharbisin. So sabi niya kanina sa akin sa isa kong vlog na pag maharbis daw ito, so nasa mga 150 o 160 kasako, pero hindi pa yan siya na naging bigas kasi may proseso pa yan, magsisipirit pa yan yung ibang botel na may laman saka yung wala naman. So yan mga lords, masasubaybayan ko ngayon kung paano ang pag harvest. First time ko mga lords, excited na ako, panoorin natin mamaya. So yan mga lords, so makikita ko na ito mamaya mga lords kung paano ang pag harvest. Tamang tama na talaga siya sa edad mga lords, at saka lulusog yung botel nila, titigas na. Ayan na mga lords, pag-umpisa ng mag-harvest yung harvester, kaya dito na lang ako mag-antay mga lords at titingnan ko. So ganun pala siya lodi, na ang ikot niya papunta dito, tapos diretso na siyang ipasok sa sako. Tapos kung halimbawa yung sako mga lodi na mapuno na, ilalaglag na nila yon, tapos bubuhatin na lang pala nila. So masusubaybayan ko yan talaga mga lords kung gaano ka simple pamaraan sa pag-harvest, kasi sa probinsya kasi mga lords mano-mano dito wala nang hirap-hirap. Ayan mga lords, ayan mga lords, nakita nyo. Yun pala lords ang pagpakain, tapos i-atras ko siguro, iikot yan doon mga lords. Saka yung mga lords, doon pala siya papasok sa loob, ay yung kinakain niya, tapos diretso. Ayan mga lords, tapos i-adjust pala yan, itaas baba yung papakain ng papakain ng palay. Tapos yung kinakain ng palay mga lords, kusa na lang yang ibubuga dito sa gilid. Tapos kung mapuno na yun yung isang sako na yan, ilalaglag din nila yan sa gilid. So mga lords, medyo napaka simpleng pamamaraan ng pag-harvest. Yan tinatawag nila na harvester ang nag-harvest. Ayan mga lords, yan, yung kinakain niya mga lords, yung parang ni-roll niya yung yung palay, tapos parang tinataba siya. Tapos pag napasok na yun siya sa sako, yung kinakain naman niya ng sobrang palay, nandun yung mga botel, yun pala yung mga niluluwa niya, ibinubuhos niya dito. Kaya pala mga lords ay napakataba ng mga botel dito, dahil nga ay nagiging organic na rin yung lupa, dahil hindi na to sinusunog. Magiging na pala to siya mga lords, ay abono o organic fertilizer, dahil diyan na mismo siya magiging abono na siya. So yun mga lords, siguro mga 4 na ikot lang to. So sa isang diretsyo na mula doon papunta dito na yung isang sako. Ayan. So yun mga lords, na nakita natin kanina niya nakatayo pa, so ngayon nakasako na. So ganun kasimple, saka ganun kagaling yung pamaraan ng mga teknolohiya ngayon, na mayroon na tayong pag-harvest. Dapat sana sa Negros meron ding harvester sa tubo. Ang problema kasi doon mga lords, kung papasok doon mga harvester lalo sa tubuhan, hindi kaiba kasi yung sitwasyon doon mga lords, kasi meron kasi yung bulubundukin. Okay yung harvester siya mga lords, basta flat lang, tulad dito mga lords, kung napansin nyo, flat talaga yung paligid. Ayan, so pagkatapos nito mga lords, kung halimbawa ganito na siya, so pagdating ng bukas, ilalamasin naman nila to para panibagong tanim na naman. So nakalaglag na sila mga lords ng isang sako. Ayan si tatay. Atay, magandang umaga. Ayan, binubuhat na niya mga lords binubuhat na niya yung isang sako. Problema yung isang sako mga lords ay sira yung sako niya. So mga lords, hanggang dito na lang muna yung pagbabahagi ko, at magdudurugtong ako ng isang video kung mapansin nyo mga lords, na laging ganito yung pinopost ko kasi may karugtong ito. So mga lords, hanggang dito na lang muna yung pagbabahagi ko ng aking video. Check vlog, bye bye.